Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ngayon ay tunghayan natin ang panibagong kwentong handog ng channel na ito. Madali lang ang lahat ng misyon para kay Royce. Ngunit sa misyon ng pag-ibig at puso ang nakataya, magawa nga kaya niyang magtagumpay? Narito ang unang bahagi ng ating kwentong pinamagatang Billionaire's Wanted Assassin. That plane is going to crash. Sigaw iyon ng isa sa mga empleyado na nasa unang palapag ng HL Skycraper sa London. Si Mr. David Park ay isa sa mga structural engineers na naroroon para sa isang meeting. Bit-bit niya ang tube na naglalaman ng blueprint ng building na iyon. Matapos marinig ang hiyawan, ay agad niyang tinungo ang bintana. May itim na usok na lumalabas mula sa eroplanong nasa himpapawid. "It's coming this way," sigaw niya. "Everybody run." Ilang segundo pa, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa itaas ng gusali. Umula ng malalaking bloke ng semento. Gumuguho ng skyscraper. Tumatakbo pa rin si David. Umiilag sa mga nahuhulog na tipak ng bato. Subalit isang matigas na bagay ang bumagsak sa kanyang likod at tumama ang ulo niya sa sahig. Sa gitna ng hiyaw ng mga tao sa paligid at ingay na likha ng mga gumuguhong gusali, dumilim ang kanyang paningin. Dumilim ang lahat. Minamasdan ni Nigel ang blueprint ng WH Skyscraper na hawak ng kanyang ama nang mailikas ito mula sa gusali. "David Park," bulong niya, malungkot na napangiti sa pangalang nasa ibabang bahagi ng blueprint. "Your name's here, Dad. Look." Subalit hindi na makasasagot ang kanyang ama. Comatose na ito. Tumayo siya at itinabi ang blueprint sa storage tube, saka muling naupo sa tabi ng hospital bed ng kanyang ama. "When you wake up," anito, "I'm gonna make you another skyscraper. This time, we'll design it together." He sighed. Ang sabi ng mga doktor, gagaling pa ang daddy niya. Magigising pa ito. Umaasa si Nigel na lahat ng tubo na nakakabit sa ama ay matatanggal din. It had been 7 years. Ngayon pa ba siya mawawala ng pag-asa? Sa edad na 18, kagagraduate na lang niya ng college. Umaasa siyang pagdating ng araw na yon, kasama niyang aakit sa entablado ang ama para tanggapin ang kanyang diploma. Noon may pumasok sa kwarto. Babae base sa hugis ng katawan. Nakasuot ito ng all-black na leather pants and boots. Leather din ang suot nitong skin-tight jacket. What was weird about the newcomer ay naka-helmet ito sa loob ng hospital. Isinara ng babae ang pinto at may inaabot mula sa likuran. Baril. Hindi siya maaari magkamali. May silencer sa dulo niyon. Lumapit ito sa kama ng walang kamali-mali niyang ama. Tila nagyelo si Nigel sa kinauupuan. Hindi niya gawang makagalaw. He tried to open his mouth but before he could make a sound, isang mahinang tunog ang kumawala mula sa baril ng babae. Umagos na ang dugo mula sa ulo ng kanyang ama. "Dad!" Ladies and gentlemen, please acknowledge one of this year's national scientists, Dr. Nigel Albino. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng binatang doktor habang umaakyat sa stage. Mula pa noong dekada 70, mahigit 40 taon na ang naparangalan sa Pilipinas bilang national scientist. Iilan na lamang sa mga iyon ang nabubuhay pa. May tinatanggap na medalyon at citation ng awardee. May kasama rin niyong financial gratuity. Kasama si Nigel sa 10 nominado para tumanggap ng award. Ang Pangulo mismo ang pumipili kung sino-sino ang gagawaran ng parangal. 3 silang pinagkalooban ng karangalan sa taong ito at siya ang nahirang sa field ng neuroscience at cancer research. Ang 2 pa ay sa larangan ng biochemistry at mathematics. May napublish ang article sa isang international medical journal. Sentro ng kanyang research ang mga snails o suso na kabilang sa genus Conus at ang ilang species niyon na matatagpuan sa Pilipinas gaya ng Conus barbieri, Conus geographus, Conus striatus, Conus magus at Conus lentius. Sinaliksik niya ang posibilidad na magamit ang peptide sa makukuha mula sa toxin ng mga cone snails para labanan ng brain cancer. Dinaluhan ng malalaking pharmaceutical companies ang pagtitipon. Dinig niya ang palakpakan ng mga tao.
kung sana ay sapat yun para punan ng pangungulila niya. Dad, this is for you, bulong niya sa sarili bago sinimula ng kanyang acceptance speech. Nakikita niya mula sa kinaroroonan ng presidente ng bansa, ang Department of Science and Technology Secretary at ilan pang mahalagang tao sa lipunan. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa mga taong tumulong sa kanya at sa medical laboratory kung saan niya malayang na isagawa ang pag-aaral. Bago tuluyang umuwi, ipinaalam ni Nigel sa kanyang benefactors na sina Mr. and Mrs. Von Helt ang kanyang desisyon na permanente nang tumigil sa Pilipinas. Mga kaibigan ng kanyang yumaong ama ang dalawa. Itinanong ni Mr. Von Helt kung iyon ay dahil may napili na siya sa kumpanyang nag-aagawan sa kanyang serbisyo. Umiling si Nigel. I have another research to start and unfortunately, I am unable to commit to any company while conducting the study. Napatango-tango ang matanda. I wish him luck. Filipina ito na napangasawa. Ang British-American na si Pat. Nagpasalamat si Nigel sa mag-asawa. Pinanood niyang umalis sa mga ito. Hindi lamang ito simula ng isang malawak na pananaliksik. Simula na rin ito ng kanyang paghihiganti. Mindanao Aerial Territory. Sinusundan pa rin ng 2 fighter planes ang stealth jet ni Royce. Naroon sila sa ibabaw ng mga ulap. Katatapos lang niya magpakawala ng missile na siya nagpasabog sa isang buong himpilan ng Air Force na nasa Tawi-Tawi. Subalit nakapagpadala pa ito ng 2 fighter planes na ngayon ay nakabuntot sa kanya. Nagpapaulan ng bala. Royce was driving her favorite plane. Stealth jets were known as multi-mission high-tech planes and could carry out any kind of missions, including air combat and stealth incursion. Dahil sa stealth technology na gamit nito, ay hindi nito nadedetect ng radar systems. Ito rin ang dahilan kung bakit kayang i-penetrate ni Royce ang target niya nang hindi nakikita ng radar ng defense system ng bansa. Pissing me off won't be, boys. Pinagilidan niya ang kanyang jet hanggang siya nang nasa buntot ng isa sa kalabang fighter plane. Adrenaline rushed through her. Bye-bye, she fired a missile. Sumabog ang eroplano ng kalaban. 1 down, 1 to go. She let her jet sway in random directions para hindi makapag-lock ng missile ang kalaban. Pinasok niya ang isang kumpol ng ulap habang tumitsempo. Nakikita niya sa radar na wala sa kanya ang direksyon ang sinusuyod ng kalabang jet. Royce shot outside the clouds and saw that the fighter jet was heading directly at her. Magkakabangga sila. She locked onto him and released a missile. Kahit nakalak na iyon ay hindi siya nag-iba ng direksyon. Sasalubungin niya ang pagsabog ng fighter jet. Royce, what are you doing? Bulyaw ng boses sa jet radio niya. Batid nito ang kaakibat na panganib ng gagawin niya. Quit fooling around. Wait, she said. 5, 4, 3, 2, 1, boom. Itinulak niya ang joystick upang maigawi pababa ang jet niya. Tuluyan siyang pumaikot-ikot pababa. Habang nasa buntot niya, sumabog na kalaban. Agent 05, returning to base. Royce landed smoothly on the deck of the Orion, isang naval base. Ito na ang buhay niya. Nitong nakaraang 10 taon, as an orphan, maswerte siya na sinagip siya ng Orions. Nagpakawala ng malakas na hissing sound and jet na pinipiloto niya pagkabukas ng aircraft canopy. Bumaba si Royce mula sa jet at sinalubong siya ng isa sa crew ng Orion, si Hall. Her fighter jet had the number 05 painted boldly in black on its body. It was 2014 model, Harrier fighter jet in luminescent white. Katulad ng fighter jet niya ay luminescent white din ang suot niyang fight suit. Her white outfit was fashioned with metallic silver linings on both sides that followed the shape of her curves perfectly. Dumaan muna siya sa locker room para magpalit ng kasuotan bago tinungo ang opisina ng base kung saan naroroon ang control room ng buong himpilan. Nilalaro ng hangin ng kanyang mahabang buhok na kakulay ng buhangin sa disyerto. Kumuha siya ng rubber band sa kalapit na paperboard at itinali iyon. Hey guys, pati niya sa mga naroon. Pero tila estatwa lang ang mga ito na tumingin sa kanya at hindi man lamang gumagalaw. Naka-uniforme ang mga ito ng itim na leather suits,
Uniforme iyon ng mga ahente ng Orion na hindi kabilang sa matataas na posisyon ng mga assassins. Naipasok na ba si Harry? Tanong ng isa sa mga operator sa naroon. Opo, sagot ng isa. Lock all entrances. Utos ng isa pa na naguhudyat ng pagsasara ng lahat ng mga lagusan sa Naval Airbase na iyon. All entrances secured. Tugon ng iba pang crew. Malakas na ugong ang narinig sa buong base. Tunog ng malalaking metal na nagsasara ang umaalingaw-ngaw. Ship is ready for submersion. Prepare for base submersion in 5 seconds. Saad ng computer automated system. 5, 4, 3, 2, 1. Executing base submersion. Nagsimulang pumailalim ang buong base sa tubig hanggang tuluyan na itong napunta sa pusod ng karagatan. Tila nasa loob sila ng isang malaking aquarium. Swimming with slow and steady movement of the submerged space were creatures of the deep sea in all shapes and sizes. Kahit nakasanayan na ni Royce ang ganoong tanawin, ay namamangha pa rin siyang makita iyon. Ang naval base na ito ang pinakamalaking submarine na ipinagbili ng Russian Mafia sa Orion. Matagal itong namayagpag sa karagatan, ngunit hindi na-detect ng mga artificial satellites at ng mga radar ng defense system ng alinmang bansa dahil matagal nang nahack ng Orion ang satellite system na nako-orbit sa kalawakan sa labas ng mundo. Pagmamayari ito ni Venus Sky, ang utak sa likod ng pagbuo ng Orion Assassins. Isa itong pribado at sekretong ahensya ng mga mamamatay tao na itinayo ni Venus. 15 taon na ang nakalilipas. Hindi lamang mga mafia ang kumukuha ng kanilang serbisyo, kundi maging taga-gobyerno mula sa iba't ibang bansa. Protektado sila ng mga mafia at minsan, maging ng mga tiwaling ahensya o tauhan ng gobyerno ng iba't ibang bansa. Hindi kailanman lumitaw ang pangalan ng Orion sa mga balita dahil may cover-up ng nakahanda mga kliyente nila. Sa pagkakaalam ng lahat, kilala ang kumpanya ni Venus bilang Sky Engineering na bumubuo ng mga scientist at dekalibring engineers mula sa iba't ibang larangan. Pero cover lamang iyon dahil halos lahat ng engineers ng Orion ay pawang mahuhusay at mga panganib na assassins. Most of them were orphans. Some were rebellious, homeless children, either kidnapped or recruited at the age 12. They were all given two identities, as a professional engineer in one specific field and a skilled assassin trained to kill. It had been 15 years since Venus founded the group. Isa si Roy sa unang agent sa nakuha ng mga ito. Natagpuan siya ni Venus na naghahalongkat sa mga basurahan para may makain. Gutom at nanghihina. Ilang araw pa lamang noon mula nang maulila siya sa ama at ina. Inalok siya ni Venus ng isang buhay kung saan hindi na siya magugutom kailanman. She was trained as soon as she accepted the offer and murdered her first victim at the age of 17. Royce, dumating ang isang babae na nakasuot ng leather ding uniforme. Ali, may embrace pa itong natanggap. Kailan ka pa dumating? 10 minutes ago. Tumabi ito sa kanya. Si Ali ang may hawak ng titulong Agent 04. They earned their titles according to their ranks. Royce and Ali belong to the top 5 best killers of the Orion. Nagsimulang mag-vibrate ang mga alarms na suot nila na kanina kanilang mga diamond rings. That only meant that they have new assignments. Tinanguan nila ang isa't isa. Without a word, Royce and Ali left the ship bridge. They went past narrow corridors, meeting other agents along the way. Dumako sila sa isang malaking silid kung saan naroon ang mga agent cubes na isa-isang nakapatong sa kanilang mga mesa. Their agent numbers were engraved on each cube. Binubuksan nila iyon gamit ang retinal scanners. Nasa loob ng mga metallic cubes sa mga gagamitin nila sa kanilang mga misyon. Itinapat nila mga mata sa cube. A beam of light flashed into their eyes and the top of our cube slid open. Si Ali ang una nagsiyasat sa mga gamit nito sa cube. Nakita ni Royce na ibang video, camera at vest na may nakasulat na press ang nakuha ni Ali. May kasama din iyong USB key na naglalaman ng instruction ukol sa partikular na misyon. Think you're gonna play reporter. She taunted her friend. Kiss. Ani Ali na ibinagsak ang vest pabalik sa cube. They didn't get my size right. Natawa si Roy sa fashion-conscious na agent. It's a vest. I guess it's supposed to be a size larger. Ali only rolled her eyes. Nang kunin ni Royce ang cube niya, nadismaya siya sa nakita. Isang folder lamang iyon na naglalaman ng kanyang resume bilang isa sa mahuhusay na computer engineers.
Nakalakip din roon ang larawan ng isang lalaki na nakasuot ng puting laboratory gown. Ang iba pang impormasyon tungkol dito ay siguradong nasa USB key. Maliban doon ay wala na. The usual set of weapons was not inside her cube. Nagtama ang paningin ni na Royce at Ali. I don't have guns, sabay nilang sabi. Sumama si Nigel sa kaibigan si Warren sa isang club. Hindi siya sanay sa ganoong maingay na social venues. Buti na lamang at matagal niya nang naipaayos sa mga mata niya dahil kung hindi baka kanina pa siya nahilo sa malilikot na ilaw sa club na yon. Madalas siyang tumanggi kay Warren sa tuwing magyayaya ito sa mga ganitong lugar dahil mas mahalaga sa kanya ang research na isinasagawa. Yet, because of Warren's irresistible persistence, here he was. He had no intention of getting into the party spirit one bit, though. Oy, uminom ka naman, sigaw ng kaibigan para marinig niya ito sa kabila ng ingay. Nililimot na ang iyang beer mo. Uminom naman siya, saka nagmostra na okay gamit ang isang kamay. Narealize siguro nito na nagre-ring yung phone nito. Nag-excuse ito at naggit-git sa mga sumasayaw patungo sa men's room. Ilang sandali pa ay bumalik ito. I have an emergency. Nito na pasigaw. Tawag kami ni Chief. Babalitin ako agad. Nigel gave his friend a nod. Don't forget that the bill is on you, okay? No problem. Tinapik siya nito sa balikat at tumalikod na. Pinanood niyang lumigid ito sa karamihan papunta sa exit hanggang sa nawala na ito ng tuluyan sa paningin niya. He watched the crowd with bored eyes. Nakadama si Nigel ng pagkailang. Iyong para bang may nakatingin sa kanya. He had always felt that way since he had been a kid. Especially after he saw his father being shot in front of him. He looked around but he did not see anyone looking at him. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga at uminom ng beer. He rested his back against the couch and stared blankly at the ceiling where the lights were dancing. Nagbalik sa alaala ni Nigel ang mga nangyari mahigit isang dekada nang nakalilipas. A woman in all black leather suit came into the room and shot his father dead. He remembered feeling so cold, like he could suffer from extreme frostbite. He hadn't been able to move a single muscle. He had been defeated by fear and the next thing he knew, the woman was gone without a trace. A shadow caused Nigel to jerk out of his memories. A waiter holding a tray with a wine bottle was in front of him. The younger man lifted the bottle from it and placed it on the table in front of him. I didn't order this, he yelled to be heard above the noise. It's from the lady over there, sir. Sinundan niya ng tingin ang direksyong itinuro ng waiter. His eyes landed on a lady wearing a brilliant smile on her face. He was holding a gobble in one hand. She raised it to him when their eyes met. Then everything was silent. Tila nabuhay ang kabuuan ni Nigel nang makita ang mukha at katawan ng babae. Suot nito ang isang silver dress sa may plunging neckline. Her body was perfectly shaped, as if the cloth itself was a slave obeying every command of her body's contours. She had hair the color of white, sun-kissed by a setting sun. It was pulled back into an elegant knot behind her head. Nakita ni Nigel na palapit sa kanyang babae. His mind knew that it was a noisy thing in the club, but his ears could only see to hear the clicks of her heels as she drew closer to him. Hi. She smiled radiantly and sat beside him. The waiter had left them. The girl crossed her legs. Napaupo si Nigel na makita ang makinis na kutis ng katabi sa slit ng bestida nito. She let out a sexy laugh that made the chair on her nape rise. You're funny. Naroon pa rin ang ngiti sa mga labi nito na nanghihikayat sa mga mata niya na patuloy na pagmasdan ng babae. And you're cute. He could only watch in amazement, unable to speak a word. Are you alone? Tanong nito. Yes. He thought of Warren. No. The girl was slightly taken aback. So, you're with someone? He nodded slightly, his eyes fixed on her. Oh, there was disappointment on her face. Tumayo agad ito at iniwan siya habang nakasunod pa rin ang mga mata niya rito. The next thing he saw brought Nigel back to his senses. Sumasayaw ng babae sa gitna ng dance floor kasama ng karamihan. Unti-unti itong nilapitan ng mga lalaki hanggang sa pinalibutan ng mga ito. Sumusunod ang mga ito sa indaig ng musika.
Subalit tila hinuhubaran ng mga mata ang babae. Tumayo si Nigel. Naramdaman niya ang galit na nanunuot sa buto niya. Nagkuyom ang kanyang mga palad. Wala sa isip niyang tinungo ang dance floor hanggang magkaharap na sila mismo ng babae. The lady smiled a naughty smile and wrapped her arms around his neck while dancing. Natensyon ng buong katawan ni Nigel at nanigas sa mga pagitan ng kanyang mga hita. The feeling was unusual to him. He has had several affairs but this woman could arouse him just by dancing in front of him. Don't just stand there. Dance, she whispered into his ear. Sa halip na sundin ito, hinila na niya ang kamay ng babae. Nakadama siya ng kung anong panginginig kasabay ng paghatak niya rito palabas ng club. Mahigpit ang hawak niya dito hanggang sa makarating sila sa kanyang kotse. Natigilan siya nang magtanong ito at hindi nagpupumiglas. She just let him take her where he wanted. Nang bitawan niya ito ay nagkibit-balikat ang babae. I thought you said you were with someone. Yes, binuksan ni Nigel ang pinto ng kotse, but he left a while ago. He? The lady flashed. You're gay? No. Get inside. First, tell me where you're taking me. Hindi agad nakasagot si Nigel but she got into his car anyway. Just as he closed the door, it was flung open again. Nagsisimula magsuka ang babae. Nigel brought the woman to his pad. Nakatulog na ito kaya maingat niya itong binuhat at dahan-dahang inihiga sa kama. Marahil masyado itong maraming nainom pero hindi niya naaamoy ang alak dito. Sa halip ay ang samuyo ng balat nito na umaakit sa kanya. Tinanggal niya ang suot nitong sandals. Hindi niya maiwasang mapatingin sa maputi nitong mga binti at hita. Desire hardened his body. Nang kumutan niya ang babae ng estrangherang ito, ay mahina itong umungol. The sound of her moan hardened his manhood even more. He was still standing in front of her when she sat up on her bed. Their eyes met. Noon lamang napansin ni Nigel na kakulay ng bughaw na langit ang mga mata nito. Matangos ang ilong at mapusyaw ang pagkapula ng manipis nitong mga labi. Marahan nitong inabot ang kanyang bewang. Even over his clothes, her hands burned him wherever her fingers landed. Soon she began loosening his belt. Pinigilan ni Nigel ang mga kamay nito. Miss, teka. But before he could utter a protest, she had already pulled his jeans down. Nigel's body grew hotter. Her hands caught his manhood, drew him into her mouth. He groaned as he felt her tongue caress the head of his sex. Then she began unbuttoning his shirt. Her wet kisses climbed up to his torso, to his neck. Under their lips met. This time, Nigel grew hungry. He undressed the woman until her breasts were bare and he could take them into his mouth. He touched them and licked one nipple while cupping the other. Napaungol ang babae sa kanyang ginagawa. Sweetie, he whispered. Muli niyang inangkin ang mga labi nito. He touched the sensitive bundle of nerves between her legs. It was wet with desire. Itinulak ni Nigel ang babae pahiga sa kama. Nangingislap ang mga mata nito. Pumaibabaw siya rito kasabay ng muling pagsakop sa mga labi nito bago niya marahang idiniin ang pagkalalaki sa pagitan ng mga hita nito. Napaliyad ito at humiyaw. Sweetie, you're tight. He pulled back. Hindi siya makapaniwala. You're a virgin? Subalit mabilis siyang hinila pabalik ng babae. Isang saglit ay nanatili si Nigel na nakatitig sa nangingislap ng mga mata ng kaniig. Sigurado ka ba dito? Hindi ito sumasagot at ito na mismo ang nag-uudyok sa katawan niya upang maidiin sa kalambutan nito. Pareho silang napasinghap sa sarap na hatid ng galaw na iyon. Nigel thrust deeper. The woman moaned louder. He met her moan with a hungry kiss. He seldom took a woman to his place, but this one was just too luscious to refuse that kiss succumbed to her. Lasap na lasap ni Nigel ang langit na hatid ng katawan ng kaulayaw. Muli ay diniini ang sarili. This time, he was thrusting harder and deeper until the woman was gasping. He could stop himself anymore. He wanted her so much. He kissed her. He devoured her. Faster, deeper, harder. He felt the lady cream even more as she picked and she followed right after her. Hinahabol ni Nigel ang hininga nang ibagsak niya ang katawan sa tabi ng babae. Pawisan silang dalawa. He couldn't utter a word. He had waited a long time to feel this way, and it was this stranger that gave him the chance. She was still a beauty even their hair bathed in sweat. Her eyes were now closed, breast rising and falling as she breathed.
Hindi pa man bumabalik ang lakas ni Nigel ay pumatong sa kanyang babae. Nangingisla pa rin ang mga mata nito, humihingal at hindi nagsasalita. She took his still hard manhood and slid it inside her. She moaned. She began grinding. Her breast danced as she moved. She then began to lift herself up and down. It was nice and slow at first. Then it became faster and better. Walang ibang nagawa si Nigel kundi ang magpatangay. It was one hell of a ride.